25,000 ipinapanganak sa buong mundo ang nagkakaroon ng kakaibang kondisyon na kung tawagin ay Golden Hair Syndrome. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakakaalam ng tunay na sanhi ng sakit na ito. Ano-ano nga ba ang sintomas at posibleng epekto ng sakit na ito sa 5 buwang sanggol? Panoorin po ninyo. Kahit tanging pamasahe lamang ang dala, naglakas loob lumuwas mula Bicol patungong Maynila ang pamilya ni Baby Charlene. Pagkatapos ng panganak po, mga 4 days po siguro po, yun, nakita ko po may laman na po yung mata ni baby po. Bilang tatay po, masakit po sa akin na yung anak ko ganito. Habang nasa gitna kami ng panayam sa ama ni Baby Charlene, tila ba napapansin namin na kinakapos siya sa paghinga at animoy nang hihina. Dito namin napag-alaman na Dahil sa karamdaman ko po itong sakit sa puso. kapos sila dahil hindi makapagtrabaho ng mabigat para sa pamilya ang kanyang ama. Agad naman tumugon ang GMA Kapuso Foundation at ipinakonsulta agad si Baby Charlene sa isang ophthalmologist. Habang sinusuri, napansin ng mga doktor ang isang deformity sa tenga ng sanggol. Tawag doon limbal dermoid. Pag tumakip na siya rito sa paningin, hindi na nakakakita kasi hindi na makakakita ang bata. Minabuti na rin nating dalhin si Charlene sa isang EENT specialist. Pag sinabing golden hair, meron siyang problema sa mata, may problema sa tenga, at may problema rin sa skeletal system niya. Importante dito, establish muna natin yung pandinig niya. Sana po matulungan niyo po kung sino man po yung may mabuting puso po nga tumulong po sa amin, anak ko. Ayon kay Dr. Lawrence Tino na sumuri kay Baby Charlene, kailangan sumailalim ang sanggol sa isang operasyon para matanggal ang tumor at dahil 5 buwan pa lamang siya, pagpapaliban muna ito hanggang siya'y sumapit ng 1 taon. Subalit maaaring agarang operasyon na isagawa kung bibilis ang paglaki ng kanyang bukol. Samantala, isang hearing test naman ang rekomendasyon ng EENT specialist para matiyak na maayos ang kanyang pandinig. Bukas po naman ay nakatakda ng matignan ng cardiologist ang ama ni Charlene na may sakit sa puso. Maraming salamat po kina Dr. Gil Vicente at Dr. Lawrence Tino na sumuri sa sanggol. Baka po gusto ninyo magpaabot ng tulong para sa kanila at pati na rin sa kanyang ama. Maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier o maglagon sa www.kapusofoundation.com.